Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. And I can say sa aking po buhay because I am celebrating po yung aking pong golden years, kumbaga 50th birthday, mga kapatid. I can say that the Lord is good and He is really faithful sa ating pong buhay bilang kanya pong mga anak. So, naging kultura na po yata ng katawan ko na pag mag-birthday ako, pag darating yung birthday ko, nagkakaroon po ako ng pagkakasakit. And last year, when we were gifted ng isa nating kapatid ng bakasyon doon po sa isang mag-aarang hotel sa Clark, may sakit din po ako nung birthday ko. At ngayon, while spending yung birthday ko ng anak ko si Mia, na June 4 siya, as well as si Sister Marie, June 4 din, while celebrating that, ay tinamaan na po ako ng flu ng trangkaso. So nahiga na po ako ng gabi ng June 4, tumindi na po hanggang nung Friday, Saturday. Tumindi na po. Ngayon na lang din po ako nakakabango. So, dahil po nung Tuesday po ako nakahiga, nagtatry po akong tumayo para magsulat ng mensahe ng Panginoon. Actually, series naman tayo. Pero yung series po natin, mga kapatid, hindi basta-basta ginagawa ng preaching. So, marami pong apologetics na nakapanood yan, even historical apologetics, at yung ating pong konteksto ng pinag-aaralan. So, while ang ating pong preachings ay series, hindi po basta-basta yan, mga kapatid. Maganda lang na i-deliver sa atin ng parang madali, pero ginugugulan po talaga yun ng panahon. So to make the long story short, mga kapatid, hindi po ako nakapaggawa nung pong follow-up doon po sa serye natin na tinatalakay sa mensahe ng Panginoon sa atin. So, nagtatanong ako until last Saturday, ginising ako ng Panginoon ng alas 3. Umangon naman ako, lumabas ako at nagsimula sana ako mag-scream o magsulat ng mensahe. But then, nung nagbabasa na po ako, mga kapatid, matindi pa rin yung sakit na ulo. So, hindi talaga ako makapag-isip ng maganda dahil po sa matinding sipon at ubo. So nagtatanong ko sa Panginoon, ano po ang message pala? Very late na. Although we have kumbaga, mga able naman na mga pastors na pwede humalili sa akin. But Saturday, 3 a.m. is very late na po para tumawag ako kay Pastor Boyet, kay Pastor Jonathan, na makapag-prepare ng message para po humalili sa akin. So, tinatanong ko, Lord, paano po ito? Ano po ang message na ibibigay niyo sa church? Ano po ang ihahain niyo kung hindi niyo po akong magamit ng lubusan? So, habang nagtatanong ko ng gano'n, in-impress sa akin ng Lord na, ano ka na ba ngayon? Ano ka na ba? So, naisip ko nga pala, 50th birthday ko na. So, ang tanong sa akin ng Lord, ano naman ang pwede mo i-share patungkol sa iyong karanasan sa akin, sa iyong 50 taong dinanas sa aking kabutihan, sa aking katapatan. So, mga kapatid, even though this message is very short, nawa ang Lord ay mangusap sa atin. Paano po ang kanyang
soberenya o ang kanyang pangunguna ay nangyayari sa kanyang pong mga hinirang. Maaari niyong maisip na ganyan ba lagi ang nangyayari sa lahat? O ang hinirang ba ng Diyos ay parang espesyal at lahat ng detalye ng buhay ng isang hinirang ng Diyos ay talagang pwedeng ma-share at magiging kalakasan ng makakarinig? Well, mga kapatid, ang hinirang ng Diyos ay tunay na pinagpala. Yan po ang nais ng mensahe ng pangunguna ng Diyos sa buhay ko na nais ipahayag po sa ating mga kapatid. At ang hinirang ng Diyos ay kailangan mayroong isang pananampalataya at kumpiyansa na ang Diyos ay talagang gumagawa at nagtatrabaho sa Kanya. Hindi po tayo dapat na tiik o parang walang kumpiyansa o nahihiya na ilathala o sabihin kung ano po, kung gaano po kabuti at katapat ang Diyos sa ating buhay. Actually, mga kapatid, ang Diyos ay, listen very carefully, ang Diyos ay makakapangusap lamang sa puso at isipan, sa kaluluwa ng mga tao, sa pamamagitan din po, una ng kanyang salita, ng kanyang mga salita, at sa buhay po ng kanyang mga hinirang na nagkakatotoo o pinatututuhanan kung ano ang kanyang sinabi sa kanyang mga salita. Okay? Kung wala pong mga tao na mananampalataya at susubok sa kung anong sinasabi ng mga salita ng Diyos sa Biblia, kung wala pong taong susubok at walang tatayo para ipangusap kung anong kanyang mga karanasan sa Diyos, wala pong may encourage. Matagal na pong huminto ang pananampalataya sapagkat ang katotohanan, wala namang nakaka-experience at wala naman talagang nakakaunawa ng kanyang mga salita. Tayo po bilang mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, tayo po ang inatasan ng Diyos para ipamalita paano ba niya binabago ang buhay ng bawat pinili at hinirang niya. At sa mga patutuon na yon, nagagamit ito ng Diyos para ma-encourage din, mahatak din sa kanyang presensya ang mga hindi pa nakakasuko. Napaka-importante po ng inyong mga patutuon, mga kapatid, ng buhay niyo. Kaya ang Truth and Life Christian Church, mga kapatid, yun ang pangalan. Truth, katotohanan, and life, buhay. You can always speak the truth, but yung katotohanan ba na sinasabi mo ay talagang nangyayari sa buhay mo. It is not enough that you know and you can speak the truth. The truth must be experienced and must be evident in your life. Kaya yun po ang ating pangalan ng ating church. Hindi po tayo nagbubula-bulahan o lulukuhan lamang. Ang punteriya po natin, ang goal ng ating iglesia, ng Diyos para sa ating iglesia is for us to know and understand the truth and to experience the power of the truth that we know and we understand. Okay? Yan po tayo. Truth and life. Okay? And
Sa akin pong 50 taong existence, nais ko pong ipatotoo mga kapatid, ang soberenya ng Diyos o pangunguna ng Diyos kung paano siya nagiging tapat at makatotohanan sa kanyang mga hilingan. Okay? Kaya lang, sa panahon ito, ipopopos natin ang katapatan ng Diyos sa aking buhay. Okay? Pastor Doy is 50 years old already. Si Pastor Boy, ilang na Pastor? 52? Yeah. Pastor Doy is 50 years old already. Ang kagandahan, mga kapatid, ng 50 anyos na nagsasalita, ang ibig sabihin, mga kapatid, I have this luxury, ample experiences in life na pwedeng ipatuturo ko sa inyo na talagang naranasan. Yun ang kalamangan namin mga 50 anyos sa mga young people. Okay? You cannot just brag about everything because ang totoo, tapos pa kayo sa mga experiences. Okay? Although maraming tao mas matatanda pa sa amin. Maraming tao may mga 60 years old, 70 years old, 80 years old and still living right now. Pero ang pinag-uusapan natin, ang 80 anyos pa na buhay na yun ay nagamit para sa kapurihan ng Diyos o tumanda na walang pinagkatandaan. Okay? And your pastor ay tumatayo at nagsasalita ng 50 years na experience. When I trace back, look back, work back, what God has done in my life, I can say that God is really good and God is faithful. Okay? So makatotohanan po maipahayag sa inyo ano ang karanasan ko sa Panginoon sa loob ng 50 years of existence. Mga kapatid, hihiram po tayo ng naisulat na iyan ba? Hindi yan. Hihiram. Okay. Hindi kasama yung title na yan ha. Yung ano lang. Yung, ito lang itong verse na ito. Hihiram po tayo ng verse. Hindi ko po verse to, hindi ko po istorya to. Okay, maging malinaw lang po sa atin. Hinihiram ko po ito sa istorya ng isa sa napaka-importanting propeta ng Old Testament. Again, this is not my story. Hinihiram ko ito para i-relate ko lang po sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay for the past 50 years. Jeremiah chapter 1 verses 4 to 8. Jeremiah chapter 1 verses 4 to 8. God's sovereignty over my 50 years of existence. Ang pangunguna ng Diyos sa aking buhay sa loob ng 50 years. Okay? Titingnan natin kung paano natin trace back kung anong ginawa ng Diyos, hindi pa man tayo pinapanganak. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, ang isang hiniran ng Diyos kapag siya ay dumating na sa kaunawaan kung sino siya at kung sino ang Diyos niya, kapatid, ang kaligayahan mo ay ang makita mo maliwanag ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ang totoo, kung hindi mo kilala ang Diyos at di mo siya naunawaan, gusto mo ng isang buhay na walang nakikialam. Tama mali.
pala ang Diyos, ang gusto mong buhay ay yung pwede mong gawin ang gusto mong gawin. Walang makikialam sa'yo, ayaw mong may nagsasalita sa'yo, naiirita ka na mayroong nangungusap sa'yo. Yun ang buhay na hindi kilala ang Diyos. Ayaw na mapakialaman at gagawin kung ano ang gustong gawin. Ngunit, pag nakilala mo ang Diyos, at kung makikita mo at maunawaan mo, paano niya pinapakialaman ang lahat ng detalye ng buhay mo, imbis na mainis ka, doon ka lalong sisigla at magkakaroon ng kumpiyansa na ang buhay mo ay nasa tamang direksyon. Okay? So pagbigyan niyo na ako mga kapatid, this is my, minsan lang darating itong 50th birthday, nais kong ipakita ang soberenyo, pangunguna ng Diyos sa aking pong buhay sa loob ng 50 years. Jeremiah chapter 1 verses 4 to 8 says, "The word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations." Again, hindi po akin to. Okay? Baka maisip niyo, si Pastor, propeta pala si Pastor. No. Hinihiram ko po ang sinabi ng Lord kay Prophet Jeremiah para i-relate ko lang po yung munting nangyayari sa akin. My life cannot be compared on Jeremiah's life. That was so tremendous words of God. Hindi sasalat ang buhay ko daw. Hinihiram natin ito. Ayaw magkaroon kayo ng anumang kaisipan na basta propeta pala. No. I-relate natin. Sapagkat wala po akong istoryang nakasulat sa Bible at hindi ako magkakaroon ng istoryang nakasulat sa Bible. Okay? Kaya humihiram tayo ng istorya ng nauna sa atin. Okay? Sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child. But the Lord said to me, do not say, I am only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. So, ang sequence po ng buhay ni Jeremiah, ng kanyang pagkatawag, ng kanyang election, ng kanyang pagkatawag, ng kanyang confirmation, ng kanyang realidad bilang tao, at ng mga susunod na buhay, mga kapatid, makikita niyo pareho din ng sa atin. Okay? Hindi nga lang kasing real o kasing ganda ng istorya ng kagaya ng mga nababasa natin sa Biblia, but the motive of God, ang kanya pong paraan kung paano niya po isinasaayon sa buhay ng kanyang mga hinirang ay the same, pareho. Okay? Nagsisimula ito mga kapatid sa kanyang soberenya, sa kanyang pagpili, sa kanyang paghirang, sa kanyang for knowledge and everything. Nagsisimula ito sa kanyang isipan. Hindi po ito nagsisimula sa tao, kundi sa kanya. Kaya sinabi ni Jeremiah dito, before I formed you, listen very carefully, bago kita hubugin sa sinapupunan ng iyong ina, sinuhuhubog ang Diyos. Hindi ang iyong tatay, hindi ang iyong nanay, ang Diyos.
Bago kita hubugin sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Alam na kita, kilala na kita. I knew you. Bago ka pa man hubugin sa sinapupunan ng iyong mga ng iyong ina, hiniraw na kita. I consecrated you. I set you apart. Inihiwalay na kita sa karamihan. Okay? So malinaw po ang sinasabi dito. And I appointed you as a prophet to the nations. Okay? You are predestined. We are predestined. Okay? So the sovereignty of God, but then makikita natin sa susunod na verse, sa verse 6. Sovereign Lord, I do not know how to speak. I am only a child. We can see ourselves in the same reluctant spirit kagaya ng kay Jeremiah. Okay? Hindi po nagsimula si Pastor Doy na gustong-gusto at alam na alam ang gagawin. Wala pong kaalam-alam si Pastor Doy. Kahit na umaatin dito si Pastor Doy ng Sunday after Sunday, pero yung calling po ng Panginoon pagtayo para gawin ang pagkahirang o calling ng Panginoon, wala pong kaalam-alam si Pastor Doy. So, makikita natin the same thing is happening to us like the way it happened to the prophet Jeremiah. Reluctant. Hindi ko kayang gawin. I am only a child. Wala akong alam. Iba na lang. O ganun din ang napapag-aralan natin kay Moses. We are so reluctant. Importante po yun. Nakakatakot ang isang tinawag ng Lord at nandun na kaagad ang kumpiyansa at sasabihin niyang alam na niya kung anong kanyang gagawin. Nakakatakot po ang isang tao na pag tinawag kung nakita mo tinatawag ng Diyos ay hindi na niya kailangang turuan pa ng Diyos at hindi na niya kailangan pang i-guide ng Diyos at hindi na siya kailangan pang kumbinsihin ng Diyos. Nakakatakot po yun. Sapagkat nagsisinungaling siya kaagad. Ang totoo kasi, wala tayong alam, kaalam-alam sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. And while Jeremiah is so reluctant, gaya din ni Moses na napag-aralan natin, but the Lord confirmed His calling. Sabi nito, but the Lord said to me, do not say, I am only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them. Why? For I am with you. Hindi talaga ikaw, kundi ako ang gagawa upang magtagumpay ka sa pinapagawa ko sa iyo. Okay? Doon pa lang tayo nagkakaroon ng kumpiyansa. Pag nakilala natin siya, actually this is a process. Pag nakilala natin siya, nakilala natin kung sino tayo, at nakita natin, naunawaan natin yung kakayanan ng Diyos, kapangyarihan niya, na magamit tayo para magtagumpay ang kanyang kalooban. Okay, the sovereignty of God, we see that, the reality of man being reluctant, and the power of God's words, God's word that changes our mind, changes our heart, it changes our perspective. At habang tayo sumusulong, habang tayo lumalakad, ay natututunan nating mag-submit
mag-submit, sumunod, at habang tumatagal ang ating pakikipagniig sa Diyos at pagganap sa kanyang mga pinapagawa, doon tumatatag ang ating kumpiyansa sa Kanya. So, ganun po ang nangyari kay Jeremiah. Kinuwento ko muna si Jeremiah, yung buhay ni Jeremiah. Para naman, hindi natin masabi na tinokos natin ang mensahe doon po sa istorya ni Pastor Doy. Okay, yun si Jeremiah, prophet of Judah, prophet of Southern Kingdom. He faithfully speak for the truth even though it is not popular. Si Jeremiah po mga kapatid, nasasabi niya na ang kanyang ministry noong panahon niya ay hindi successful. Kasi wala pong nakinig talaga kay Jeremiah. He continually speak the truth, yung gustong sabihin ng Panginoon, pero walang nakinig. Walang nakikinig kasi mangyayari talaga kung ano ang kanyang propesiya. Anong propesiya ni Jeremiah? The Israelites will be captive by the Babylonian Empire. Kasi kung nakinig ang Israel, hindi sila makakaptive. Okay? Pero pinagpauna na ng Diyos na sila ay 70 years makakaptive ng, tawag dito, maaalipin ng bansang Babylon. 70 years. Okay? Talagang walang makikinig dahil mangyayari ang sinasabi ng Panginoon. At sinabi din, pinrapisi din ni Jeremiah na after 70 years ay marirestore sila, may babalik. Nangyari yun. Although umaangal si Jeremiah na bakit hindi nakikinig sa akin ang bansang Judah o bansang Israel, bakit hindi nila nagte-take heed sa iyong mga sinasabi, pinapaliwanag ng Lord. That's the way it is. Ang trabaho mo lang ay sabihin ang katotohanan. Kung gustuhin nilang tanggapin ang katotohanan, hindi mo na trabaho yun. Pero mangyayari ang kalooban ko. The sovereignty of God in His life. Years of obedience made Jeremiah strong, courageous, and even more faithful to God. Okay. Sa aking buhay, mga kapatid. Sabi kasi dito, hindi ka pa binubuo o hindi ka pa hinuhubog sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Ang isang wonderful thing, mga kapatid, sa isang mananampalataya, sa isang hinirang ng Diyos, I can say this, is you will be able to trace back what God has been doing, preparing for your life even before you were born in this planet Earth. Hindi ko pa pinapanganak, matitrace back mo na kung ano yung istorya iniayos ng Diyos para magamit ka niya. Okay? Okay. Gusto ko magsimula dahil sabi dito sa verse 5, before I formed you in the womb. Okay. Gusto ko magsimula sa aking pong lolo at lola. Ang lolo ko po, ang pangalan niya ay Sixto Masangkap. Siya po ay tiga Aklan, Antique, yung malapit sa Boracay. Doon po ang lugar niya. Ewan ko kung part siya ng Palawan. Correct me. Parang hindi siya part ng Palawan. Pero doon siya sa part ng parang Boracay. Okay? So, tiga doon po ang aking lolo. Ang aking lola po, ang pangalan niya ay Natividad Amores. Okay? Ano po siya? Kastila. Lahing Kastila po ang aking lola. Tiga Puerto Princesa. At actually po, hasyendera sila. May malaking kalupaan siya sa Coron, Palawan. Hundreds of hectares. Pero hindi na po yun ngayon, ha?
na ipagbili po yun sa isang hindi may paliwanag na. Wala na pong ganun ngayon. Okay, Natividad Amores. Sixto Masangkapin, Natividad Amores. Ang lolo ko po ay isang seaman. Seafarer. Nagtatrabaho sa barko. Nung siya po ay naglayag papuntang Palawan, doon po niya na-meet ang aking lola. Si Lola Nati. Pareho na pong patay sila. At doon po sila nagkaroon ng pag-ibig. At ang lolo ko po, dahil mas mabigat ang pag-ibig niya sa aking lola, nag-jump ship po siya. Nag-ahul. Absence without leave. Kumbaga, hindi na siya bumalik ng pagbabarko na natili na siya sa Palawan. Okay? At nagkaroon sila ng mga supling. Ang aking pong tatay ay naging supling nila pangalawa sa kanilang mga anak. Second to the eldest, ang aking pong tatay. Si tatay Nanding, wala na rin po siya. 2010, wala na rin po si tatay. Siya po ay pinanganak, pangalawa sa mga magkakapatid, at si tatay po, dahil kinukwento ng aking lolo ang kanyang mga karanasan sa pagbabarko, ang tatay ko po ay nagkaroon ng pangarap na siya ay maging seaman, seafarer, magtrabaho sa barko dahil sa mga kwento ng aking lolo. Pinangarap niya po yun. Walang naikwento si tatay na nangarap ng iba sa kanyang mga kapatid kundi siya. At sa batang edad ni tatay Nanding, nung siya po ay teenager, nag-stowaway na siya. Sumakay siya sa barko, papuntang Manila na walang paalam sa kanyang mga magulang. Inakala ng mga magulang niya na wala na siya, patay na siya. Gusto niyang mag-aral, gusto niyang maging seafarer. Pero dahil tapos sa kapirahan, hindi po nangyari yun. At sa Manila ay na-meet niya ang isang dalaga, sidewalk vendor, na nanggaling sa Negros Occidental. Siya po ang aking nanay, na si Nanay Monet, Nanay Monina Claudio. Okay? Doon po sila nag-meet sa Manila. At nagkaroon po sila ng 8 anak. At ang pang-apat na anak po nila ay nagngangalang Minandro. Higit na kilala sa pangalan Doy. Pastor Doy. Sa ngayon, 50 anyos na. At ang tatay ko, dahil frustration niya ang pagiging seaman, seafarer, kinukwento niya ito sa amin. At dahil kinukwento ito palagi ng aking ama, ito po ay pinangarap ko. At nung sinabi ko sa tatay ko, "Tay, gusto ko po maging seaman. Gusto ko maging kapitan ng barko." At ang tatay ko, bagamat siya'y kapos sa kakayanan, dahil pangarap niya yon, pinursige niya pong tulungan akong makapag-aral ng pagiging seaman. BSMT, Bachelor of Science in Marine Transportation, yung mga nagiging kapitan ng barko. At natapos ko po yun. At maganda po ang record ko bilang mag-aaral. Ngunit kahit na yun ang pangarap ko mga kapatid, hindi po ako nagkaroon ng kahit isa mang pagkakataong makasampa ng barko. Sa makatuwid, hindi ko po nagamit ang aking pinagtapusan bilang isang seafarer. Bakit po nangyari sa akin na kailangan kong pangharapin na maging isang seafarer o maging isang seaman? Ito po ang istorya. Dahil pangarap ko po na ako'y maging seaman, ibig pong sabihin, kailangan kong humanap ng isang school
na nag-o-offer ng pagiging seaman. At nag-iisa po ang school na yon sa Bataan. Yun po ang nakasabay ko dun si Pastor Boy. Si Pastor Boy, ganun din po ang tinapos niya. Hindi rin niya nakasampa ko ba? Hindi rin niya nakasampa ng barko. Dahil pastor din natin siya ngayon dito. Nakasabay ko siya doon. Bakit ko kailangang pangarapin at bakit ko kailangang mag-enroll ng pagiging seaman? Ito po ang napakahalagang detalye, mga kapatid. Dahil pangarap ko mag-seaman, nag-enroll po ako sa nag-iisang school na nag-o-offer ng DSMT. And sa unang tapak ko po ng DHMC, Bataan Heroes Memorial College, sa unang tapak ko po ng DHMC, ang unang-unang tao na nakausap ko doon ay si Sister May. Okay? Siya ang unang-unang tao. Bakit? Siya po ang attending enrollment officer. Nung nagpa-enroll ako, siya po ang nag-enroll sa akin. Niloloko-loko pa niya ako nung panahon. Tandang-tanda ako. Hindi ko siya makakalimutan. Lingat niya ako, hindi niya natatandaan. Pero hindi ko siya nakakalimutan dahil napakaganda po ni Sister Lino. Haba ng hair, di ba? Hindi ko siya malilimutan. Pero nilimot niya ako. Nung kinukwento ko sa kanya, hindi niya maalala. Siyempre, sino ba naman ako para maalala niya? Hindi naman ako pogi. I was just 19 years old. Pero siya yung unang-una kong nakausap. Pero hindi pa naman ako na-in love sa kanya that day. Hindi pa naman. Basta humanga lang ako sa kanya at natandaan ko ang kanyang itsura. And then, it so happened, nung start na ng school year, siya pala ang aking English 101 teacher, instructor. Siya pala ang magiging instructor ko ng English. Okay? Hindi pa rin ako in love sa kanya, pero maganda siya. Nakikita ko maganda siya. Dahil siya ang English teacher ko. I was 19 years old. Ang mga kaklase ko ay 17 years old. Wala pang K-12, 17 years old. Mas pinakamatanda doon sa mga kaklase ko. Nagkaroon siya ng katanungan sapagkat ang topic niya noon ay why do people jump into early marriages? Dahil English teacher siya. Bakit ang mga young people ngayon ay nag-jump o nagpapakasal ng maaga sa panahon namin? Dahil maraming mga tao, mga young people sa panahon namin na nagpapakasal ng maaga. 15 years old, 16 years old. Maagang nagpapakasal. Yun ang katanungan. So, nagtanong siya ulit. Pero bago niyo sagutin yun, sabi niya, ilang taon niyo gustong makasal? Yan. Ilang taon niyo gustong makasal? Pataas siya ng kamay. Dahil akong pinakamatanda, akong pinakamakaupiyansa sa kanyang klase. By the way, ako ang top 1 sa kanyang klase. I'm just telling the truth. Na nagpapa-impress ako sa kanya. So, nung sinabi niya na, kayo ba, ilang taon niyo gustong makasal? Taas ako ng kamay. Nung nagtaas ako ng kamay, Mr. Masangkap, ilang taon? Ma'am, bago ko sagutin niya, tatanungin muna kita, kayo ma'am, ilang taon niyo ba gustong makasal? Totoo itong nangyari. Sabi niya, maybe 27, 28, kasi 26 years old na ako ngayon. Maybe 2 years from now. Hindi ko alam kung meron siyang boyfriend that time. Pero sinabi niya, maybe 27, 28.
Sabi ko, ibig sabihin mo, 2 years from now. Yes, mga ganun. Kasi kung meron na akong pera, sabi niya, kung maganda lang ang ano ko, baka earlier than that, nagpakasal na ako. Ang ganun po ma'am. Kung 2 years from now, 19 po ako ngayon ma'am eh. So, ako po, 2 years from now na rin, 21. Nagsigawan ang buong klase. Yun ang istorya. Doon nagsimula na hindi na kami nakakatapos ng session ng subject ng oras. Kasi once na lulukuhin ko siya, magsisigawan na ang mga tao. Ang ginawa ko, ma'am, siguro magdadrop na lang ako kasi nakuha ko na yung English 101 nung nag-aaral ako sa bansa. So, sabi ko, ma'am, parang hindi na nagiging helpful. Magdadrop na lang siguro ako. Total, nakuha ko na. Ito yung grade ko. May grade naman ako sa English 101. So, magdadrop na lang ako. Kaya nahinto yung istorya. Hindi ko inaakala na sa susunod na semester, siya pa rin ang magiging teacher ko sa English 111 naman. Nung nandun na naman kami, because I have the same classmates, nandun na naman ang tuksuhan at nai-inlove na po ako. Kaya tinatrabaho ko rin, pati yung pag-aaral ko, lahat ng pwede kong maging skill para mapansin niya. Kung tinatrabaho ko na rin, varsity player ako ng Heroes, nagsumikap ako sa pag-aaral, naging student council ako ng Heroes. Ang gusto ko lang mangyari, makita niya ako, mapansin niya ako, ni Sister May. And then sa araw, nung nag-exam ako, huli ako nag-exam, tina-exam niya. Nung matapos ko yung exam, dinidikit na gano'n. Sticker, sinulatan ko yan. Dahil varsity player ako ng school. Sabi ko sa kanya, salamat sa presensya. Thanks for being there. Sa game. Thanks for being there. You are my inspiration. Nakita niya, di man siya nagpakita ng nung nakita niya, di man siya nagpakita ng emosyon. So, to make the long story short, niligawan ko si Sister May. At sinagot niya ako, and then ilang month lang, binrate niya uli ako. Binrate uli ako ni Sister May. Dahil naalala niya na, hindi pwede, Christian ako, hindi ka Christian. Okay? So, mga kapatid, makita niyo ang istorya mo. Mula sa lolo ko, ang istorya niya na kinuwento sa ama ko, at ang istorya ng ama ko na ikinuwento sa amin, tinatrabaho ng Lord ang lahat ng yon para mapunta ko doon sa goal ng Panginoon na makilala ko siya. Bakit kailangan kong ligawan at bakit kailangan tumulong ang puso kay Sister May? Because si Sister May po ang nagpakilala sa atin sa Panginoon. Imposible na mapansin ko ang Panginoon kung hindi niya muna gagamitin ang puso ko. Bakit? Because I have a good family. Walang bisyo, mainam, matatalino, ang mga kapatid ko na nasa presidente, director sila ng school, ang kapatid ko, manager sa Dando, HR manager, marunong. At ang mga anak nila ay mas marunong kaysa kay Nico at kay Lamia. Nag-aaral sa Ateneo, nag-aaral sa UST. Hindi ko papansinin ang Panginoon at mga kapatid kung hindi niya
pipigayin ang puso ko at ibabaling sa isang bagay. Ginamit niya ng ating Diyos sa kanyang soberenya ang istorya ng aking lolo, ang istorya ng aking ama, ang pagnanais kong maging seaman para makapag-enroll doon sa school ni Sister May at makita ko siya at ma-inlove ako sa kanya at ligawan ko siya para makapagpatuloy siya sa akin kung sino ang Panginoong Jesucristo. You can see how God can make every details of our lives para masilot na tayo at mangyari sa atin ang kanyang ninanais. Okay? So, nung kasal na kami ni Sister May, nung nandito na ako, marami nagsasabi sa akin na, Brother Doy, meron kang calling. Pero, para sa akin, dahil hindi naman ako nakatutok masyado sa pag-aaral ng salita ng Diyos, the way that I speak, sabi na, kahit siya, nung pinapakinggan niya ako, sabi niya, baka magpapastor ka, baka magiging pastor's wife ako. Sabi niya, siguro naman hindi. Gusto ko magkaroon ako ng malaking business. Magkaroon ako ng magandang buhay. Gusto ko makapag-support at hindi magpastor. But, yun naman yung time, mga kapatid, na binigyan ng Lord ang church natin. Ang pangalan pa ng church natin noon ay OCDC, Oriental Christian Baptist Church. Binigyan tayo ng pastor noon ng Panginoon na theologian. Mahilig mag-aral ng theology at salita ng Diyos. Kasi Pastor Camor. At for 18 years, nung panahon siya naging pastor dito, ang tawag dito, na-connect ako sa kanya na mahabang panahon ng usapan, kwentuhan, pag-aaral. Pinaghahanda kami ni Ate Cora, hindi ako nakakauwi ng bahay for I think 3 days, doon ako natutulog kay Ate Cora. Usapan lang kami ni Pastor Camor, 3 araw, 3 gabi, nandun lang kami. Walang tigil sa theology. Ibig sabihin, karamihan, kung malaki sa kung ano ang naririnig niyo sa akin, kung ano yung theology, kung ano yung preparasyon, mga basics, kung paano nalalaman ko ay nanggaling ito doon sa mga teolohiya na napag-usapan namin nung ating pastor na nawala na si Pastor Pelon. So binigyan tayo ng pastor noon na napakalaki ng pagpapahalaga sa teolohiya. Kaya nagpundasyon ng ating iglesia na dapat tayong nag-aaral ng teolohiya. Sapagkat hindi pwedeng mangyari na ang ating iglesia ay parang sumusuntok lang sa hangin na hindi natin nalalaman kung ano ating ginagawa. Dahil sa mentorship na yun, unti-unting nahasa, unti-unti rin tumibay yung desire ng aking puso na sumunod sa Panginoon sa pagtayo bilang manggagawa. And then, dumating yung trahedya na hindi natin pinaghahanda ang lahat, napaghanda ang lahat. Biglang nawala ang ating pastor, kahit hindi ako nakaredy sa panahon na yun, nilagay ng Panginoon na maitayo ako bilang manggagawa sa iglesia. Hindi na natin i-detalye yung istorya na yun. Ang gusto ko lang ipunta dito, mga kapatid, kagaya ni Jeremiah, si Pastor Toy ay nagsimula sa church o tumayo sa church na hindi na lubusang nalalaman kung anong pahihinat na. Hindi maliwanag kung anong pupuntahan, walang nakaplano, walang detalye na tinitignan.
kung paano tayo magtutuloy-tuloy. Ngunit ang ating Diyos, mga kapatid, is faithful. Siya ay tapat. Kaya natin inaani ang kung anong kaligayahan, kung anong kaisan ang meron tayo ngayon. Tapat ang Diyos mula sa simula at hindi kanya pababayaan kagaya ng kanyang pinangako. Hindi kanya iwanan, hindi kanya pababayaan. Kung paano mong nakikita na tinrabaho ka niya sa simula't simula, pwede mong asahan, pwede kang makumpiyansa, pwede kang magkaroon ng katapangan na panghawakan ang pangunguna, ang soberenya ng Diyos, ang pakikialam niya sa iyo, pwede mong panghawakan ang kanyang kapangyarihan hanggang madala ka niya sa dulo ng katagumpayan ng pagkagamit niya sa iyong buhay. So, naman mga kapatid, yung istorya ng buhay ng inyong pastor na naikwento niya dahil siya ay 50 anyos na ngayon, ay mapulutan natin ng encouragement. Mapulutan natin ng kumpiyansa kung paano natin patuloy na hahangaan at patuloy na panghahawakan ang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos na makagawa sa ating buhay. You have your own story to tell. Trace it. Tingnan mo kung paano gumawa ang Diyos sa buhay. Sinabi ko rin ito sapagkat sa mga susunod na Thursday, ini-encourage natin ang mga young people na sa kanilang batang kalalagayan, sa kanilang murang kaisipan, ay magsisimula na silang makita papaano sila inihahanda ng Lord para sa ministry. Because our God has a very promising future for our church. Maraming sinasaayo sa ating Panginoon sa iglesia. At maraming nakikita namin ng mas may magagandang preparasyon kesa sa aming mga pastor ngayon. Mas maraming young people ngayon ang ginagawang very bright ng Panginoon. Very prepared para sa paglago ng gawain ng Diyos sa ating iglesia. At kaya naman sa murang isipan ng mga kabataan ngayon, nais natin silang ihanda na makita na, magsimula ng tingnan how God is preparing them for ministry. So, we will only have one Thursday para tapusin po yung responsibilities of an elect. And after that, magsisimula na yung unang tatayo na young people dito para ipatotoo how God is preparing them for the ministry. I think si Sister Aloha yung number 1. Okay? So mga kapatid, sana napulutan po natin ng kagalakan, ng excitement, at ng kaligayahan kung ano po ang ginawa ng Lord sa buhay ng inyong pastor sa loob ng 50 years. Hindi pa po tapos ang aking buhay. But I am glad that in my 50 years, mga kapatid, nakita ko kung gaano katapat at kabuti ang ating Panginoon. Papurihan po natin siya at kasama natin. Manalangin po tayo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, lubos po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat, Lord. Hindi ka po nagpapabaya sa amin. Salamat, Lord. Dahil ako po ay biniyayaan mo ng 50 taon ng existence, Lord, yan. Hindi ko po alam kung gaano pa karami ang natitira. Ngunit ang aking dalangin, Panginoon, ay mangyari pa sa akin ng mas higit na makatotohan ng pagganang para po sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. Lord, here is your church, the Truth and Life Christian Church.
Nawa, Panginoon, pasiglahin mo po kami. Bigyan ng kaligayahan at kumpiyansa na kami po tumitindig sa katotohanan, nagpapatuloy na magpadami para sa iyong kalooban. Ama, salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan, lahat po ng pagsamba, tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen, amen, and amen.